You believe the reason? Oh, yeah. All right. Hope you're ready for this service. Amen. All right. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi ko sa inyo, every Wednesday, meron tayong ganito. Mahirap lamang po silang kunin ng Sunday kasi lalong-lalo ibang mga missions natin, wala pa silang mga trained men na pwedeng pumalit sa kanila para mag-preach. So, pwede ko silang imbitahin dito that they can come and preach and testify, something like that. Pero ang problema ho, walang papalit sa kanila sa simbahan nila pag Sunday evening. Okay? So, kaya mas maganda talaga yung Wednesday. But maybe next Wednesday mas dalawa siguro ang pupuntahin natin dito. Okay? All right, shall we all stand please? And Brother Gomer, our missionary to Katanawan, Batangas. Ano yan? Quezon. Katanawan, Quezon, mga kapatid. Ay siya ang ating guest sa gabing ito. Okay? All right. Check. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. And bago po ako mag-start, ay gusto ko po makita niyo po yung video presentation po namin. Alright, pwede po mo po lahat. Thank you very much po. Can you hear the plea? Who will rise and go for me? Who will tell the ones I love of the precious blood full and free? Can you hear the call? Who will rise and give me all? Will you be the one to stand? Will you heed the Master's call? I will follow him, surrendering all. I will give my life, I will sacrifice for the Master's call. No mountain is too high, no mountain too high, no valley too low. My eyes are on the goal, my God is in control. I will give my all, I will give my all for the Master's call. How shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear if we do not preach the word? How beautiful are the feet of them that go. Father, I have heard your voice. Where you lead me, I will go. I will follow him. I will follow. Ako'y nagpapasalamat sa kung anong meron tayong simbahang ito sapagkat sa simbahang ito napapatunayan natin mga kapatid na meron tayong pastor, meron tayong Biblia, meron tayong Diyos, meron tayong disiplina, meron tayong standard. Lahat yung kapatid, lahat ng mga yan, may kinalaman dyan ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. May kinalaman ang pagbibigay niyo dyan. And that's something, be thankful to God that you have a part. I'm
I'm thankful to God that I have a part. You understand what I'm saying? Anumang meron sila ngayon, mga kapatid, lagi mo sasabi, I have a part. Sa paglago at pagtibay ng bawat preachers na nandun sa mission ngayon, I have a part. You have a part. You understand that? What a great privilege, kapatid. I give you my heart, my I will give my life, I will sacrifice for the Master's cause. I will give my all, I will give my all for the Master's call. Amen. I hope na nakita niyo po yung gawain natin sa ating pong mission. And actually, nag-start po ako ng 2019 doon po sa Agdangan, Quezon kasi may nagbigay po doon ng lote. Pero hindi po kami nagtagal doon. 1 year lamang po sa kadahilanan na may mas gusto pang magpastor sa akin. And with the grace of God, no, may plano ang Diyos and nagpala ako kay Pastor na mag-Bible study sa aking family sa Katanawan, Quezon. Actually, Mulanay. So, habang nagbabiyahe po kami doon for every week, ay na-build up po ng Panginoon. And by the grace of God, nakapag-start po ako doon sa bahay ng nanay ko, ng kapatid ko. Doon po nagsimula yung Bible study and dumami din po. And then, lumipat naman po kami doon sa bahay ng nanay ko dahil nagpagawa po tayo doon ng another na pagtitipunan. And ngayon po ay nandun na po tayo sa Katanawan. So naka-apat din po kaming lipat, no? At ang Diyos po ay nagpo-provide ng lugar at ng pagtitipunan. So ako po ay naghanap sa Katanawan ng mission house at nagtanong po ako sa akin tiyahin ng pwedeng pagtipunan kung saan may naupahan. Ang itinuro ng tiyahin ko po ay yung kanyang kapatid na sabi niya may lupa siya doon sa bundok kung saan po nakatayo yung mission house. So, sabi ng tiyahin ko, magtayo ka doon. So, yun po ay lote-lote. Ibig sabihin, nakahati-hati. Ibinebenta po na yun. So, kumuha po ako ng 2 slot. And ginarantor ko yung aking kapatid. And 342 and 370 plus yung isang lote po. At sinabi ko sa auntie ko kung magkano. Ang sabi niya, hindi niya kayang presyohan ang sa Diyos. So that's why po, last year, ay ibinigay na po sa akin yung deed of donation ng isang lote. Okay. At nakapagbuwis na po ako. Okay, so ngayon naman pong year, magbubuwis. And yung isang lote po ay hinuhulugan ko po hanggang sa pagbabalik ko ng Panginoon. Wala po kami, Pastor, na deal ng antsahin ko po. Kasi sabi ng kapatid ko, hindi na kailangan. So sa akin, sabi ko, napakaliit po ng lugar na yun. Nakakarating na po yung iba. Pag may dala kayo ng maraming sasakyan, sabi ko, hindi kasya. Kaya sabi ko, ipinagpipray ko pa isang lote ng tiyahin ko doon, yung 1,000 square meter. Kasi matanda naman na rin siya No. So, alam mo kapatid, no, ang aking pong puhunan doon ay ipakita sa tiyahin ko na totoo yung Diyos ko. Yun po ang ipinapakita ko po sa kanila. And salamat sa Panginoon dahil nakilala ko po ang Diyos na totoo. Alright? And salamat din po sa ating mahal na pastor na talagang nakita ko po sa kanya yung buhay na ang gawain po ay hindi paliit, kundi palaki. Kaya nag-expect ako ng malaking lugar talaga. Yun po ang aking pong tinitingnan sa gawain ng Panginoon. Kasi pag paliit, ay ano gagawin natin doon?
Okay? Kaya salamat sa church, salamat po sa inyong panalangin at ako po dinala ng Panginoon doon sa biyaya po ng Panginoon. At salamat din po sa ating pastor na actually ay agdangan lang talaga yung expectation ko. At ako'y masaya na sa 1,000 square meter na ibibigay sa akin. Kaya lang po ay yung mga tao po doon sa agdangan ay ayaw nang pumunta doon sa mission house kasi nag-aaway sila ng may-ari ng bahay. So kaya sabi ko po ay hindi maganda. At ang Diyos ay gumawa na ng paraan. Kaya during pandemic po, ako'y naka-quarantine sa agdangan. Sabi ko, anong gagawin ko dito? So pumunta na ako ng Mulanay, ng Mulanay. So nag-start kami. Wala po doon COVID sa Katanawan. Kasi hindi naman namamatay yung mga kalabaw doon. No, kaya hindi po natigil. Okay, nagtipon po kami, pinuntahan kami ng kagawad, sabi ko, walang COVID dito, nasa bundok tayo. No, kaya salamat po sa Panginoon na nagtuloy-tuloy po. Alright, tumayo po tayong lahat and open your Bible please in the book of 1 John, chapter 4. 1 John chapter 4 and verse number 7 hanggang verse number 9. Pero maganda po hanggang verse 21. Pero makasave lang po tayo ng time. Alright, so if you're there, say aloud, amen. Alright, sabi po ng Bible, Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone that loveth is born of God, and knoweth God. Ganda na po. Verse number 8, He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Number 9, in this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Alright? Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako pinagpapasalamat, Panginoon, sa inyo pong pag-ibig na pinaabot niyo po sa amin, Panginoon. Kaya kami masaya dahil, Panginoon, hindi lamang po namin narinig ang pag-ibig niyo, kundi nakita at natanggap po namin. Salamat po sa church na ito, salamat po sa aming pastor, na ginagamit niyo po, Diyos, upang makilala po namin kayo, upang mahalin po namin kayo at paglingkuran. Salamat po, Diyos, sa inyo pong ginagawa sa inyong mga anak. Bless the message of God. Gamitin niyo po ako ngayon pong gabi. I can do nothing, O God, without you. Please use me tonight to be a blessing to your people. Kayo po ang maitaas, sa iyo po ang papuri, Panginoon. Humingi kami ng tawad sa mga pagkukulang pagkasala. Ang papuri ay para sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. All right, thank you and please be seated. Amen. I hope tayo po ay masaya ngayong gabi. Amen? Alright. So, ako po ay magsasalita about our mission is the fruit of God's love. Amen? Our mission is the fruit of God's love. So, kung gusto ko makita niyo po muna in the book of John, okay? Si John po ay anak po ni Zebedee. Si Zebedee po ay isa pong fisherman. Okay? Prosperous fisherman. Siguro po ay magaling mangisda po ito. And this book, mga kapatid, ay sinulat. The purpose is to provide assurance, to combat false teachers, to define true Christianity, and to make joy complete. Ganda, no? So kaya mga kapatid, salamat may Bible. At salamat, itinuturo sa atin yung totoong Biblia. At salamat, may totoong tao na ginamit ang Diyos para po sa atin. Dahil mga kapatid, no, as para mga kapatid na ako po ay tambay, nakarating po ako sa iba't iba ding simbahan. Pero hindi ko po nakikita ang mga bagay pong ito. Okay? Hindi ko po nakita itong mga bagay po na ito. That's why ako'y nagpapasalamat na dinala ako ng Diyos sa Baptist Church. The right church, mga kapatid. Na ngayon nahubog yung pagkatao ko dahilan sa salita ng Diyos na ginamit yung men of God. Kaya mga kapatid,
nakita ko po na habang ako po ay nagsiserve sa Panginoon, doon ko po nakikita yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen. Alam mo kapatid, habang tayo mga kapatid, nandito sa lupa at tinitingnan natin yung buhay natin na nasa Panginoon, nakikita natin at nadadama natin yung totoong pag-ibig ng Diyos. Na mga kapatid, sa mundong ito, may tatlong love na may define. Okay? So, yung tinatawag, ito po, madalas natin na po naririnig, kaya bibilisan ko lang po, yung tinatawag na eros love. What is that? Characterized by physical attraction, sexual desire, and intense emotional attachment. Yan po yung tinatawag na eros love. And then number 2 is philia. Love, an affectionate, non-romantic love built on mutual respect, trust. Yan po yung philia. That's number 3 is agape love. Ito po yung makikita natin dito po sa ating pong binasa. Nang ibig sabihin po ay unconditional love, selfless love, wala akong pasubaling pag-ibig at walang pag-imbot na pag-ibig. Yan po ang ipinakita ng Diyos at yan po ang ipinadala ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? Amen? Parang hindi po kayo kumbinsido. So yan po ang ipinakita natin. Now makita niyo po mga kapatid, in the book of Jeremiah, na ang pag-ibig po na yan ay pinadala ho ng Diyos sa atin, ipinaabot sa atin ng Diyos, yan po ay God's enduring and unfailing love. Hindi po ito nagtatapos, hindi rin po ito nagfe-fail. Nasa po, binanggit po yan in the book of Jeremiah 31 verse number 3. Look at your Bible. Jeremiah chapter 31 verse number 3. Ang sabi po ng Biblia, the Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Amen. Therefore, with loving kindness have wronged thee. Alam mo, kapatid, familiar naman sa atin si Jeremiah. Na si Jeremiah for 40 years, mga kapatid, na siya po ay nangaral ng salita ng Diyos. Pero mga kapatid, hindi mga kapatid, no, si Jeremiah tumigil kahit walang naniniwala sa kanya. Bakit? Alam niya yung pag-ibig ng Diyos hindi nagtatapos. Amen. Alam ni David na alam ni Jeremiah na hindi nagtatapos. Kaya mga kapatid, bawat isa po sa atin, titingnan po natin kung gaano po kahalaga na malaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Kaya minsan tayo bilang mga Kristiyano, kapatid, okay, aminin, hindi natin, tayo minsan ay tinatabangan bakit yung pag-ibig ng Diyos hindi natin nakikita. Amen? So yan po ay ipinakita ng Panginoon kay Jeremiah. At ipinakita rin po yan ng Panginoon kay Paul. In Romans chapter 8, verse number 38. Okay? Romans chapter 8, verse number 38. Asahin po ng Biblia, Romans chapter 8, verse number 38. Sabi niyan, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen. Mga kapatid, ganito po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, ako po'y naniniwala 100% na ginagamit yung man of God para po sa bawat isa po sa atin para makita natin personally yung pag-ibig ng Diyos na walang pwedeng magpahiwalay sa iyo sa Panginoon. Amen? Kung susubaybayan niyo yung buhay ni Paul, mga kapatid, no, marami siyang naranasan sa buhay niya, pero mga kapatid, nagtapos yung buhay niya na nasa pag-ibig pa rin ng Diyos. Amen. And 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Familiar po sa atin. 1 Corinthians chapter 13 verse number 13.
Ang sabi po ng Biblia, and now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is what? Charity. Nag-fail ba yung love ng Diyos? No. So ipinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Now, mga kapatid, ngayon ipinaabot ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin. In John chapter 3, verse number 16, sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sinabi ng Diyos, yung pag-ibig niya, ganito hindi nag-fail. At ngayon, mga kapatid, inabot sa iyo yung pag-ibig ng Diyos through our Lord Jesus Christ. Amen? Alam niyo, kapatid, kung hindi tayo mahal ng Diyos, hindi niya ipapadala ang Panginoong Jesucristo. Hindi niya gagawin niya sa buhay po natin. Bakit, mga kapatid? Now, pinatunayan ng Diyos yung pag-ibig niya, kapatid, hindi nag-fail. Kaya nga si Jesus Christ ay ginamit po para po sa atin. And Luke chapter 19, verse number 10, for the Son of Man is come and to seek which was lost, to save which was lost. Lost na tayo, wala na tayong kwenta. Wala na tayong pakinabang. Pero mga kapatid, hinanap tayo ng Diyos through the man of God, through the people of God. Amen? Amen. And Romans chapter 5, verse number 8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mga kapatid, wala makita sa ating buhay ang Diyos na pwede tayong ibigin. But, mga kapatid, pinatunayan ng Diyos yung kanyang pag-ibig ay walang pinipili. Hindi, mga kapatid, humingi ng kapalit dahil wala naman tayong kayang ibigay na kapalit sa pag-ibig ng Diyos. Kahit magtumbling, kahit mag-exhibition pa tayo, hindi natin kayang palitan ng pantayan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kayang ibalik ang pag-ibig ng Diyos. Kulang pa ito ang pagsiserve natin sa Panginoon. Amen. Kulang pa, hindi kayang sapatan. Dahil mga kapatid, salamat sa Diyos na ikinumend. Kaya minsan mga kapatid, dumarating sa buhay natin na tayo'y tinatawanan at kine-question natin ng Diyos sa buhay natin. Dahil mga kapatid, narinig natin kanina, marami nag-enjoy sa games, pero hindi nag-enjoy sa Diyos. Bakit? Bakit, mga kapatid? Nakalimutan agad natin kung gaano tayo minahal ng Diyos. Maaari naman, mga kapatid, may rason tayo. Pagod ka si pastor, puyat kayo si pastor. Mga kapatid, hindi natin ma-experience yung pag-ibig ng Diyos kung sa panahon lang na tayo ay nasa komportableng buhay. Kung nakita niyo, mga kapatid, yung nasa ilog, napakalayo, mga kapatid, ng pinanggalingan ng panghaligi namin sa church. Sabi ko, sino kayang tutulong? Kasi yung mga kapatid ko ay busy din. Sabi ko, pera mo ako ng kalabaw. Ipapahila ko hanggang ilog. At ako po ay nagsisimula na. Dumating na po yung mga kapatid ko. Pero hindi ko sila inaasahan tutulong sa akin. Bakit? Hindi naman nila naiintindihan yung ginagawa ko sa Panginoon. Actually, against sila sa akin. Bakit? Hindi nila nakikilala ang Diyos. Hindi nila naiintindihan sa Panginoon. Actually, nung nag-start po kami ng Bible study sa kapatid ng kuya ko sa bahay niya, hindi ko po alam na siya po ay nandun sa likod at siya po ay lasing. At nung ako po ay nagsisimula na magsalita, biglang umarangkada. Siyempre, maraming tao. Alam mo po, kapatid, dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya napigilan ko yung sarili ko. Sabi ko sa kanya, alam mo, kung wala akong Diyos, hindi tayo magpapang-abot ng ganito. Amen? Kaya mga kapatid, in 1 John chapter 3, verse number 1. Look at your Bible. 1 John chapter 3, and verse number 1. Behold,
what manner of love the Father hath bestowed upon me, upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew Him not. Alam niyo mga kapatid, kung nakakaranas tayo na tayo kinukutyan, nakakaranas tayo mga kapatid na tayo ay binubuli dahil tayo may Biblia, dahil tayo nakaganito ng kasuotan, dahilan mga kapatid, no, hindi alam ng maraming tao kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Minsan, umaayaw na si Marie Chris doon sa isang area. Dahilan sa grabing tigas ng tao. Pero alam niyo mga kapatid, lagi kong nakikita ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi ko, hindi naman pwede nating taguan yung mga yan. Ipakita natin sa kanila kung gaano sila kamahal ng Diyos. Yung dating miyembro, biyera, makakasalubong mo, dala-dala na yung isang papel na mahaba. Alam nyo na yun, nagpapataya ng wedding. Pero hindi ko pinapagalitan. Ipinapakita ko na may Diyos pa rin. Kaya mga kapatid, ang kailangan natin mga kapatid, no, ipamalas natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos at gaano din sila kamahal ng Diyos. Meron po dong isang dinala nung last year, si Ma'am Jo, na isang nanay, kung naaalala niyo po, si Ate Ronalyn. Maganda ho yan, kausap. Actually, membro na po natin yun. Pag kinausap ko po yan, yes, pastor, yes, pastor. Sasabihan ko po si Ma'am Marie Chris, sunduin mo kasi nakausap ko na siya. Sabi ni Marie Chris, oh, sinungaling yun. Hindi, sunduin mo lang. Sunduin mo lang kasi ang bahala ng Diyos doon. Alam nyo, last week, kalalabas, sinaksak po siya ng kanyang asawa. Siyam na tama. At yung isang grabe yung sa tagiliran niya. Halos umabot, may lumabas sa kanya ganito. Kaya inoperahan siya sa tiyan. Haba. Actually, nag-chat siya kay Ma'am Jo, hindi sa akin. Kaya nung binisita ko siya, sabi ko, sino ba tutulong sa'yo? Yun lang may Diyos. Tinulungan ka ba ng mga kapitbahay mo? No, pinanood ka lang. Alam niyo, kapatid, maraming tao po doon sa lugar. Kung nakarating po sila, kayo yung iba po doon, maraming tao, araw at nasa kalsada. Pero hindi po siya tinulungan ng mga tao doon. Kundi dumating yung nanay nung babae, yun, inagaw yung kutsilyo kasi nakainom po yung asawa. Sinalo niya yung kutsilyo, nasugatan yung nanay niya, doon lang nagtapos. Kaya hindi siya namatay. Kaya sabi ko, ang bait ng Diyos. Mahal ka pa ng Diyos. Binibigyan ka pa ng chance ng Panginoon. Amen? So that's yung kapatid, no, yung pag-ibig ng Diyos, tawanan man tayo na sino man, pero kapatid, hindi kayang baguhin yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Amen? Hindi kayang baguhin ng sino man yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sabi ni Paul, sino ang pwedeng magpahiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos? Meron ba? Minsan mga kapatid, yung hirap, yun ay mas pinipili natin magpahiwalay sa atin sa Diyos, pero hindi kayang ihiwalay ng sino man. Amen? Kaya mga kapatid, ipinakita ng Diyos sa bawat isa yung kanyang pag-ibig at ipinaabot sa bawat isa. Amen? Kaya ngayon mga kapatid, bawat isa naman ay tinatawagan ng Diyos ng pansin na mahalin natin ang Diyos. God calls to every believers, to every Christian, to love God. Look at your Bible in Deuteronomy. Pamilyar naman po sa inyo, di ba? Deuteronomy. Deuteronomy chapter 6. Nasabi mo ng Biblia, verse number 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.
Pansinin niyo, kapatid, kung makikita niyo po, ipinakita muna niya kung anong klaseng pag-ibig meron ang Diyos. Amen? Hindi nagpe-fail ang pag-ibig ng Diyos. At nung ipinakita ng Diyos yan, ipinaabot sa bawat isa sa atin. Amen? At ngayon mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos, ikinukuman tayo ng Diyos ngayon na mahalin natin siya kasi yung pag-ibig niya hindi nagpe-fail. Amen? Kaya naalala niyo mga kapatid, no, 3 times na sinabihan ng Diyos si Peter, Peter, lovest thou me more than this? Bakit? Sigurado ang Diyos magmahal sa kanya eh. Kaya sinisigurado din ng Diyos kung gaano din magmahal si Pedro. Amen? So, that's yung kapatid, sabi ng Panginoon, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas natin. So ngayon mga kapatid, no, yung pag-ibig ng Diyos, no, hindi lamang po yung buhay ng Diyos ang ibinigay sa atin dahil mahal tayo ng Diyos. Pero ngayon mga kapatid, yung iniingi ng Diyos sa atin, yung buong puso natin, buong kaluluwa natin, buong lakas natin, ipakita natin na mahal natin ng Diyos. Amen. In the book of Matthew, binanggit din po yan. Amen. Binanggit din po yan ng Diyos na mahalin natin ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Bakit? Kapag hindi natin ibinigay yung pag-ibig ng Diyos sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa natin, buong lakas natin, hihingin naman yan ni Satan sa iyo. Amen? Kaya ikinuman ng Panginoon sa bawat anak niya na mahalin natin siya. And then mga kapatid, in 1 John chapter 4 verse number 7, sa atin pong binasa, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Ay kung kilala natin ang Diyos, ngayon mga kapatid, salamat may pastor tayo mga kapatid, na grabe yung pag-aaral ng salita ng Diyos para lang may pakilala sa atin ng Diyos. Na ngayon mga kapatid, habang nakikilala natin ang Diyos, dapat minamahal natin ang Diyos ng buong puso natin, buong kaluluwa natin, at buong lakas natin. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, I like yung sinabi ni David in the book of Psalms chapter 27. Balikan ko lang po. Ito po ang paborito kong verses sa Biblia. Psalms chapter 27 and verse number 4. One thing I have desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Naranasan ko, kapatid, na mag-backslide. Pero walang kasiyahan talagang ikaw matatagpuan pag wala ka sa poder ng Diyos. Hindi mo may experience, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutang ito. Hindi kayang ibigay ang kasiyahan, totoong kasiyahan ng pera, ng salapi. Ang mga kapatid, pansamantala lang talaga. So that's why, kapatid, mahalin natin ang Diyos ng buong puso at buong kaluluwa natin. Amen? That's why, mga kapatid, our obedience or my obedience is the fruit of God's love. Kaya ako'y sumusunod, mga kapatid. Kaya nga, salamat, hindi nagmamanipulate ang ating pastor. Salamat mga kapatid. Ipinapakita niya yung kanyang pagsunod sa Diyos, ipinapakita niya yung kanyang pag-ibig sa Diyos, ipinapakita niya na ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupang ito ay matatagpuan natin sa Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, ipinakita din niya ni Paul in the book of Colossians chapter 3 verse 23. Colossians chapter 3 and verse number 23. Ang sabi po ng Biblia, and whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Mga kapatid, napakalayo po ng Quezon dito po sa CSI.
Amen? At kapag inutusan po ako ni pastor, pwede kong hindi sundin. At pwede kong hindi gawin. Bakit? Hindi naman nakikita ni pastor. Pero mga kapatid, dahilan sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, na ibinigay po sa akin ng Panginoon, na ginagamit po tayo doon sa mission field, mga kapatid, ginagamit ko po yung idea ni pastor, yung kanyang pagmamahal sa Panginoon, yung ginagawa niya sa Panginoon, kaya ko po ginagawa din sa mission. Amen? Enjoy ko yung sakripisyo, mga kapatid. Bakit? Dahil mahal ako ng Diyos eh. Gusto kong maranasan ng mga taga-Quezon, mga kapatid, kung gaano magmahal ng Panginoon. That's why, mga kapatid, yung inyong panalangin, yung inyong suporta, mga kapatid, ay mapupunta po yung doon sa mga taong nangangailangan sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, alam nyo, mas masaya kapag yung pag-ibig ng Diyos ang namumutawi sa pagsunod natin sa Panginoon. Hindi ka magrereklamo. Amen? Hindi ka magrereklamo. Kapag sumusunod ka sa Diyos at sa pag-ibig ng Diyos, nakabuilt yan. Yung pagod mo sa pagsunod, hindi mo yan papansinin. Amen. Hindi sabihin na, nagawa ko na nga yan eh. Hindi, mga kapatid, hanggat may magagawa ka, gagawin mo. Bakit? Dahil lang sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Andiyan pa tayo? Bunga yan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, no, ang Panginoon natin, ipinakita naman sa atin yan, di ba? In the book of Philippians, ang Diyos ay sumunod sa kanyang Ama hanggang sa kamatayan. Kaya mga kapatid, si Paul, ipinakita ni Paul, mga kapatid, na sabi ni Paul kay Timothy, I fought a good fight. I have kept the faith. I have finished my course. Bakit? Dahil ba gusto ni Paul? Dahil ba matapang si Paul? Dahil mga kapatid, naranasan ni Paul kung gaano yung pag-ibig ng Diyos sa buhay niya. Kaya minsan mga kapatid, nakikita nyo yung mga tao, pag ini-invite mo, ang laging tanong niyan, anong oras ang uwi? Hindi pa nga nakakarating, uwi na kagad. Kaya mga kapatid, kaya nga hindi lumalago ang mga Kristiyano. Dahil ano mga kapatid, hindi nila na-experience yung pag-ibig ng Diyos. Alam, sa totoo lang kapatid, bakit nasasabi nung panahon na patay kung patay? Dahil ba gusto niya? Hindi, dahil sa pag-ibig ng Diyos yun. Yep. Amen? And our sacrifice is the fruit of God's love. Maraming sakripisyo si Paul. Naalala niyo si Paul nung siya nasa kulungan? In the book of Acts, si Paul and Silas. Hindi niyo narinig sa kanya, mga kapatid, na, oh, Panginoon, kala ko ba totoo yung pag-ibig mo? Bakit ako nasa kulungan? Ginagawa ko naman yung soul winning, ginagawa ko naman yung pag-Bible study. Bakit ako nandito? Hindi natin narinig yung kay Paul. But narinig natin kay Paul, sabi ng Biblia, sila ay umawit sa Diyos at sila ay nanalangin sa Panginoon. Bakit? Dahil yung pag-ibig ng Diyos ay dama ni Paul, saan siya magpunta. Eh mga kapatid, saan man tayo dalhin ng Diyos, kung ang pag-ibig ng Diyos ay dala-dala natin, mga kapatid, hindi tayo magreklamo kung saan man tayo dalhin ng Panginoon. Kahirapan man, sakripisyo man, hindi natin bibilangin yung ginagawa natin sa Diyos kapag yung pag-ibig ng Diyos ang ating daladala. Amen? Kundi masaya ka na may ginagawa ka sa Panginoon. Masaya ka na nagsasacrifice ka ng oras, masaya ka nagbibigay ng panahon sa Panginoon. Amen? Alam mo, kapatid, ang kalungkutan ko yung hindi magsulwining eh. Honestly, kapatid. Parang patay ang kalahating katawan. Bakit?
ay hindi masaya ang Diyos. Kaya inaalala ko, mga kapatid, bakit ba ako napunta sa church? Dahil merong isang tao, mga kapatid, na minahal ang Diyos at pinadala sa akin yung salita ng Diyos. Amen. Parang nakasimangot kayo doon. Hindi ba kayo masaya, mga kapatid, na tayo'y dinala ng Diyos dito para maranasan natin personally yung pag-ibig ng Diyos? Kaya mga kapatid, kung yan ay sakripisyo na sa buhay natin, yung pag-aatin sa church, ako'y naniniwala, mga kapatid, mas piliin natin na mahalin natin ang Diyos. Amen! And mga kapatid, our joy is the fruit of God's love. Alam niyo, mga kapatid, yung kasiyahan ko noon, kakaiba eh. Pare-parehas naman tayong kapatid nakaranas sa buhay sa labas. May barkada. Masaya pag may barkada. Amen. Okay. Masaya pag nakainom. Amen. Masaya pag nakamariwana. Amen. Oo, totoo naman. Natin naman ako masaya. Pero mga kapatid, may mas pinakamasaya pa doon. Yun yung nakilala ko ang Diyos, yung nalaman ko na mahal ako ng Diyos. Wala nang iba nagpasaya. Kaya mga kapatid, by the grace of God, pag-uusapan ng Diyos, pag-uusapan ng salita ng Diyos, hindi ko tinutulugan. Amen. Masarap na makilala ang Diyos at masarap maramdaman yung pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Kaya naalala niyo si Paul na nasa kulungan. In the book of Philippians, sabi na Biblia, chapter 4, verse number 4, ang sabi ni Paul sa mga tagalabas, yung nasa labas ng kulungan, rejoice in the Lord. And again, I say rejoice. Amen. Akalaan niyo, kapatid, ang nagsasabi na magsaya ay yung nasa kulungkutan na kalagayan? No, mga kapatid, hindi kayang gawin yan ng isang tao na walang Panginoon. Hindi kayang gawin ng isang tao, mga kapatid, na hindi niya kilala ang Diyos. Kaya sinasabi ng Biblia na hindi kayang ideklara ang kasiyahan ng totoo ng isang taong wala sa Panginoon. Kaya naalala ko, sinabi ng aking magulang, may pera ba dyan? Sabi ko, wala naman pera, may Diyos. Kaya one time na dinala ko sila dito, sinama ko sa visitation. Nung sinama ko sa visitation, binigyan siya ng bag, binigyan siya ng oatmeal. Sabi ko sa kanya, may pera ba sa Panginoon? Binalik ko sa kanya. Sabi niya, no, meron. And by the grace of God, kapatid, ang nanay ko ngayon ay kasama ko sa Panginoon. Siya na ngayon ang bumibili ng merienda ng mga nag-aatin sa church. Hindi lang yung mga Sunday schooler. Walang trabaho, pero doon ipinakita ng Diyos yung pag-ibig niya. Tapos ginagamit siya ng Diyos ngayon para sa mga member ng church. At ngayon, unti-unti niya rin sinasabihin yung kanyang mga anak, hindi ba kayo natatakot sa Diyos? Kapatid, sa biyaya ng Panginoon, maraming beses ko naririnig sa nanay ko na against siya sa buhay ko na ito. Pero ngayon, maraming beses ko naman naririnig sa kanya kung paano, mga kapatid, minahal siya ng Panginoon. Eh, paano, mga kapatid, kung tumigil tayo? Makikita kaya natin yon. Kung titingnan natin, mga kapatid, na, walang pera, ay alis na lang ako dito. Pero mga kapatid, kung titingnan natin kung gaano kalaki yung Diyos natin at kung gaano yung pag-ibig ng Diyos ipinabot sa atin, maninindigan tayo sa lahat. Amen? Amen?
And mga kapatid, our service is the fruit of God's love. Kaya ngayon tayo ay naglilingkod sa Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ipinapakita natin naman ngayon sa Panginoon yung pagmamahal natin sa Kanya. Bakit ipinakita ng Diyos, ipinaabot ng Diyos, ipinadama ng Diyos sa iyo yung pagmamahal niya? Amen. And 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. Tingnan niyo, kapatid. Sabi ni Paul kay Timothy, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. And mga kapatid, mangangaral lang ba tayo ng salita ng Diyos sa gusto natin? Pupunta lang ba tayo sa church sa gusto natin? Hindi. Kaya sabi ni Paul, ano man, klaseng panahon yan. Kaya mga kapatid, dito ko na-experience yan. Na ay may bagyo siguro. Hindi, walang simba. Ay dito ko na-experience, walang baha-baha pagdating sa Panginoon. Bakit ang Panginoon na may padala? Kaya mga kapatid, salamat na yung pag-ibig ng Diyos, hindi sa panahon ng tag-init, hindi sa panahon lang mga kapatid na maganda yung panahon, kundi sa lahat ng oras, ang pag-ibig ng Diyos ay nagtutuloy-tuloy sa mga anak ng Diyos. Kaya walang tigil. Season and out of season. May kalungkutan, may problema, may struggle, mga kapatid. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin hindi nagbabago. Tayo lang ang nagbabago. Kaya mga kapatid, sa grabe, sa totoo lang mga kapatid, yung pag-akyat ko sa bundok na yun, umbira, yung hininga, hinahabol ko talaga. Eh, bubuhatin mo pa yung malaking kahoy. Sabi ko, Panginoon, ito yung ginawa sa'yo. Crucifixion. Pero mga kapatid, I enjoy. In-enjoy ko, kaya salamat sa ating pastor na ano man pinasok mo, i-enjoy mo. Bakit? May Diyos eh. Kaya mga kapatid, sa lahat ng panahon, may kalungkutan. Ang kalungkutan ko, kapatid, sa mission, hindi yung walang pera, hindi mga kapatid yung walang makain, kundi yung mga tao ay makita mo na hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos, hindi nakikinig ng salita ng Diyos, hindi sumusunod sa salita ng Panginoon. Hindi, yan ang kalungkutan ko na. Pero sabihin mo yung kalungkutan mo na walang pera. Mga kapatid, na-experience ko na walang pera. Pero mga kapatid, hindi ako nagmukmuk, kundi lumuhod sa Panginoon. At sabi ko, Panginoon, wala. At pupunta ng bahay-bahay at magsusulwining. Bakit? Hindi naman yan ang basis ng kasiyahan na pagsiserve sa Diyos. Mga kapatid, ang basis, mga kapatid, ng pagsiserve sa Panginoon ay yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya salamat mga kapatid na hindi itinayo ng Diyos ang mission natin doon sa salapi, kundi sa pag-ibig ng Diyos. Salamat mga kapatid sa pag-ibig ng pastor natin sa mission at sa church na ito. Kaya pansin niyo kapatid, no, ipinapaabot lagi ng ating mahal na pastor kung gaano kamahal ng Diyos ang mission. Amen. Oo mga kapatid. Kaya I enjoy my life na nasa mission field. Kaya pag minsan 12 midnight, pupunta ako doon sa pinakaharap ng mission house. Sabi ko, Panginoon, gusto kong magkaroon dito ng 2 stories. Kitang-kita yung dagat, may coffee shop sa taas, at pagdating ng mga anak ng Diyos, magkakapi-kapi sila doon habang kita nila yung dagat. Mga kapatid, salamat. Praise the Lord, praise the Lord. Kaya sabi ko sa mga membro, alam nyo, hindi nyo alam kung anong meron puso ang pastor na ibinigay ng Diyos.
Hindi para na sa aming sarili, mga kapatid, kundi para sa mga anak ng Diyos, para ma-experience natin yung pag-ibig ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, I enjoy na nakakarating ako ng ranch. Hindi naman po kami mayaman. Pero ginagrab ko, kapatid. Alam mo, isang bagay na nakita ko po. Pagdating sa Panginoon, huwag niyong tipirin ang Diyos. Alam niyo po, Pastor, na-experience ko po ito na parang ayaw kong gumastos dahil parang yung pera mauubos. Sabi ko, para yatang hindi. Tama ito. Pero kapatid, pagdating sa Panginoon, bira, buhos. Hindi mo naubos. Ay, kapatid, nung diniklara ni Pastor na walang reimburse, sabi ko, ito na. Malalaman ko na ang aking pananampalataya sa Diyos. Kapatid, by the grace of God, no, nakakapunta po kami dito. Praise the Lord. Amen. Amen. At may dala pa. Bakit? Masaya, mga kapatid. Honestly, mga kapatid, no, ano mang meron sa amin, gusto kong matikman ninyo one day. Amen. Amen. Kaya masarap doon ng tikoy. Yeah. Amen. Masarap doon ng black rice. Pato, pugo, manok. Wala akong dala man na, Pastor. Pero pag pumupunta kayo, mga kapatid, doon, kayo nang pumunta doon, sina Pastor Ian, Pastor Jeder, sabi ko, kayo nang bahala, may experience yung mag-back ng mura. Pastor, hindi naman nila naubos. Wow. Kaya nung nakarating doon, sina Sir Conrad, sige, nakalatag. Si Pastor Conrad. And may bunga, si Mamabit, isang principal po yan. Wow. At ako po doon ay isa po sa inilagay nilang counselor. Wow. Amen. Kaya mga kapatid, dahilan po yan sa pag-ibig ng Diyos. Wala naman akong galing. Anong galing ko? Wala naman ako. Mga kapatid, by the grace of God. Kaya mga kapatid, grabe yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya wala akong pwedeng ireklamo eh. Amen. Amen? Sasabihin natin, oh yes, napapagod bilang tao. Pero may kasiyahan. Bakit? Ay, dama mo yung pag-ibig ng Diyos eh. Amen? Kaya mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, sabi ng Biblia, verse number 19 and chapter 4 and 1 John, we love Him because He first loved us. If a man say, I love God, and hated his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can love God whom he hath not seen? And this the commandment have we from him, that he who loveth God, love his brother also. Kaya isa natutunan ko, Pastor, totoo po yung sinabi nyo, mas magandang matulog na nakangiti. Bakit? Naalala mo ang Diyos. Amen? Kaya kapatid, hayaan nyo silang magalit. Hayaan mo silang problema sa buhay nila. Basta, mamuhay ka sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya masarap mahalin ng Diyos. Mamamahal mo ang hindi mo mahal. Amen? Mamamahal mo ang hindi mo mahal kapag mahal mo ang Diyos. Makakapag-serve ka ng totoo sa Panginoon. Makakapag-sacrifice ka ng totoo sa Panginoon. Makakasunod ka ng totoo sa Panginoon kapag mahal mo ang Diyos. Amen? Kaya salamat sa Panginoon at salamat po sa ating kong pastor na tayo po'y hinuhubog na mahalin ng Diyos. To God be all the glory.
Imagine kung gaano kaganda mga kapatid ang mamuhay ka na balot ka ng pag-ibig ng Diyos. Oh. Listen, the writer of this book, the book of John, is the Apostle John, whom God preserved his life for about 100 years. Pero akalain mo, siya yung nagsulat, mga kapatid, na it's all about love. Say it's all about love. 1 John, it's all about love. Akalain niyo yan. Remember, siya pa yung ginamit ng Diyos para mag-reveal ng future. So, imagine kung paano mamuhay. No? Namuhay si John na balot ng pag-ibig ng Diyos. Habang nagpipreach kanina si Brother Gomer, iniisip ko yung pag-ibig ng Diyos na kay John. Akalain mo na sulat niya itong book na ito. It's all about love. Pero hindi niya pa rin maubos yung pag-ibig ng Diyos. Sinulat niya lang yung experience niya ng pag-ibig ng Diyos. Kung paano siya minahal ng Diyos. Well, how about it tonight? Kailan natin talagang totoong naranasan, naramdaman ang pag-ibig ng Diyos? At ano ang reaction natin nung naramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos? Let's all stand, please. Let's come to the throne of God. Let's talk to God.
Diyos, marami po salamat sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa paggamit niyo po kay Brother Gomer. Thank you, O God, for your love. Pinakang the best, O Diyos, na pag-ibig na aming naranasan sa buhay namin. Ang inyong pag-ibig, wala nang ihigit pa. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na ito. And that's the reason why we're here. And that's the reason why we love you, because you first love us. Salamat, Panginoon, sa maliwanag na salita niyo nakita po namin sa buhay ng inyong mga anak. Pagpalain niyo po ito, O Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen.